Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Bumalik sa Galilea si Jesus taglay ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Napabalita sa mga karatig bayan ang tungkol sa Kanya. Nagturo siya sa kanilang mga sinagoga at hinangaan siya ng lahat. Pumunta si Jesus sa Nazaret, ang bayan kung saan siya lumaki. Gaya ng kanyang nakaugalian, pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamamahinga. Tumayo siya upang bumasa ng kasulatan at ibinigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isaías. Binuksan niya ito sa dakong kinasusulatan ng ganito: Ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. Isinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila ay lalaya at sa mga bulag na sila'y makakakita. Isinugo ako upang palayain ang mga inaapi at upang ipahayag ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon. Inirolyo niya ang kasulatan, isinauli sa tagapag-ingat at siya'y naupo. Nakatitig sa kanya ang lahat ng nasa sinagoga at sinabi niya sa kanila, ang kasulatang ito na inyong narinig ay natupad ngayon. Pinuri siya ng lahat at humanga sila sa kanyang napakahusay na pananalita. Hindi ba ito ang anak ni Jose? Tanong nila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay liberation. May mga sandali sa buhay na malinaw mong nararamdaman na may tawag sa iyo. Hindi lang tawag sa trabaho o papel na gagampanan, kundi tawag sa mismong direksyon ng iyong buhay. Ganito yung tagpo sa Ebanghelyo ngayon. Bumalik si Jesus sa Galilea, napuspos ng kapangyarihan ng Espiritu. Pumasok siya sa sinagoga ng Nazaret, binuksan ang kasulatan ni Propeta Isaías at binigkas ang isang pahayag na hindi lamang teksto kundi deklarasyon ng kanyang buong buhay at misyon. Sa isang pangungusap, inilahad niya ang puso ng Diyos, pagpapalaya. Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, wika ni Jesus, sapagkat hinirang niya ako upang ipahayag ang mabuting balita sa mga dukha, upang palayain ang mga bihag, bigyan ng paningin ang mga bulag, at palayain ang mga inaapi. Hindi ito simpleng humiliya, ito'y manifesto. Ito'y pahayag ng isang Diyos na malinaw ang paninindigan. Ang Diyos ay nasa panig ng mga nakatali, hindi ng mga nananatiling komportable sa pagkakatali ng iba. Ang salitang pagpapalaya ay may bigat. Pastoral, social, existential. Hindi lamang ito tungkol sa pisikal na kalayaan, kundi sa kabuuang kalagayan ng tao. Maraming anyo ang pagkaalipin. May mga bihag ng kahirapan, ng sakit, ng kawalang katarungan. May mga bihag ng kasalanan, ng bisyo, ng galit, ng trauma. May mga bulag na hindi ang mata ang problema, kundi ang puso. Bulag sa katotohanan, bulag sa kapwa, bulag sa sarili. At sa harap ng ganitong realidad, malinaw ang sinasabi ni Jesus. Narito ako para magpalaya. Kapansin-pansin na matapos basahin ni Jesus ang kasulatan, sinabi niya, ngayong araw na ito ay natupad ang kasulatang ito sa inyong harapan. Hindi bukas, hindi balang araw, hindi kapag handa na ang lahat, ngayon. Ang pagpapalaya ay hindi pangako lang sa hinaharap. Ito ay karanasang maaaring simulan ngayon sa kasalukuyan. Ngunit dito rin nagsisimula ang tensyon. Sa una, namangha ang mga tao. Maganda ang kanyang pananalita. Mabuti ang kanyang mensahe. Ngunit sa likod ng paghanga ay may tanong, hindi ba't anak ito ni Jose? Sa madaling salita, hanggang saan ka namin tatanggapin?
Ito ang hamon ng Ebanghelyo. Madalas gusto natin ang mensahe ng pagpapalaya basta't hindi tayo ang kailangang magbago. Gusto natin ang mabuting balita basta't hindi nito ginugulo ang ating comfort zone. Namamangha tayo sa mga salita ni Jesus. Ngunit kapag ang kanyang mensahe ay tumatama na sa ating mga estruktura ng kapangyarihan, sa ating mga biases, sa ating mga kasalanang iniingatan, bigla tayo nagdadalawang isip. Ang pagpapalaya ay magandang pakinggan, ngunit mahirap tanggapin kapag ito'y humihingi ng pagbabago ng kalooban. Sa ating personal na buhay, saan ba tayo nangangailangan ng pagpapalaya? Baka hindi tayo nasa kulungan, ngunit may kulungan sa ating loob. Baka malaya ang ating galaw, ngunit bihag naman ng ating puso, ng inggit, ng galit, ng hiya, ng takot, na mabigo, ng pangangailangang patunayan ang sarili. Baka may mga sugat tayong matagal nang itinatago at tinatawag na normal na lang. Ngunit ang salita ng Diyos ngayon ay malinaw. Ang normal na may sugat ay hindi ang nais ng Diyos. Ang nais niya ay pagpapalaya. Sa isa pang pananaw, ang simbahan ay hindi lamang lugar ng ritual, kundi espasyo ng pagpapalaya. Ang Ebanghelyo ay hindi lamang binabasa, kundi isinasabuhay. Kung ang simbahan ay tapat kay Kristo, ito'y dapat maging tahanan ng mga dukha, tinig ng mga inaapi, at kanlungan ng mga sugatan. Ang pagpapalaya ay hindi lamang espiritual na konsepto. Ito'y konkretong pagkilos ng habag, ng katarungan, at ng katotohanan. Ngunit may isa pang mahalagang aral dito. Ang pagpapalaya ni Jesus ay hindi marahas. Hindi siya naghimagsik gamit ang espada. Gumamit siya ng salita, ng habag, ng presensya. Ibig sabihin, ang tunay na kalayaan ay hindi nagsisimula sa pagbagsak ng iba, kundi sa pagbago ng puso. Ang pagpapalaya ay hindi paghihiganti. Ito'y pagbawi ng dignidad. Hindi ito pagkawasak ng kaaway. Ito'y paggaling ng tao. Sa huli, ang Ebanghelyong ito ay nagtatanong sa atin, handa ba akong hayaang palayain ako ni Jesus? Sapagkat minsan, may sanay na tayo sa ating mga tanikala kaysa sa kalayaang hindi natin kontrolado. Ngunit ang Diyos na nagsasalita sa Nazareth ay Diyos na patuloy na nagsasalita ngayon. Sa ating mga simbahan, sa ating konsensya, sa ating mga karanasan. At ang kanyang mensahe ay iisa pa rin. Narito ako upang magpalaya. Kung pahihintulutan natin, siya, ang ngayon na binigkas niya noon, ay magiging ngayon din sa ating buhay. Ngayon ng paghilom, ngayon ng pagbabalik loob, ngayon ng bagong simula. Mga kapatid, sa anong bahagi ng buhay natin tayo bihag pa rin? At paano tayo inaanyayahan ni Jesus na tanggapin ang kanyang pagpapalaya ngayon? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, Ikaw ang tagapagpalaya na isinugo ng Ama. Ilapit mo kami sa iyong salita na nagbibigay buhay at nag-aalis ng aming mga tanikala. Palayain mo kami mula sa aming mga takot, sugat at kasalanan. Gawin mo kaming malaya upang magmahal, maglingkod, at mabuhay ayon sa iyong kalooban. Amen. Palain po kahit ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.